Once again, nandito na naman ang inyong lingkod. It's me, Liz, and ang ipag-uusapan naman natin ngayon ay tayong mga babae. Bakit nang iiwan tayo ng ating mga partner o ng ating mga asawa? Unang-una, ang mga babae po ay madaling mag-fall in love, madaling bumigay, kung gusto ko. Lalo na sa kabataan natin, di ba? Once pag nakita natin na yung lalaki na yan, wala nang ginawa kundi sundan tayo, lahat ng needs ay lahat ng ganda ng ipapakita talaga sa iyo dahil nanliligaw pa lang. So once na naging mag-asawa na kayo, eto na. Yung una rin dating ginagawa, hindi na ginagawa. Yung mga dating binibigay, hindi na binibigay. Yung dating love at attention, nawala. Bakit? Kasi mag-asawa na kayo. Akala ng lalaki, pag kayo ay kasal na, susunod ka na ng susunod. May mga babae na hindi ganun, isa na ako doon. So, ayan na nga. Ang babae po, hindi ngunit nakasal na sa inyo, ay okay na. Ay, oo na lang ng oo. Lalo na kung may mga pagmamalaki, may mga pinag-aralan, at may mga kayang gawin sa buhay na akala nyo hindi niya kaya. Ayan. Minsan kasi, maraming lalaki kasi yung true experience to. May mga lalaki kasi na pag nakasama na, lalo na pag mas malaki ang sweldo ng babae, o pag malaki ang income ng babae, pero nila okay na. Uupo na lang sila, maghihintay na lang ng kung ano yung kaya ng babae. May mga lalaking ganun. So, ang nangyayari talaga, nawawala yung love, trust, and concern, and care ng babae sa lalaki. So, ito ang gagawin natin. Kung kayo lalaki, huwag nyo namang iasa ang buhay nyo sa mga asawa nyo na magaganda ang kita. Kung kayo ay dating mapagmahal, mapag-alala, masipag maghanap ng pera, huwag niyong kalimutan yun. Magtulungan kayo ng inyong asawa. Hindi pwede yung babae lang ang aasahan nyo. At hindi rin pwede na yung babae lang mag-aalala at mag-care. Kailangan both sides. Ayun. Talking through experience to. Kasi doon sa unang partner ko, unang asawa ko, talagang iniwan ko talaga. Bakit? Kasi nung una, okay. Sumunod. nung pa lang, okay naman, okay, sige, lahat ng kailangan bibigay, kasi siya, mas matanda siya kaysa sa akin. Pero nung naging kami na, nung nakasal na kami, wala na. Nagtuturo ako nun. So ayun, mas malaki ang income ko. Ako kasi masipag ako talaga, nagtuturo na ako, na may sideline pa ako. So anong nangyari? Siya, mupo na lang, naghihintay na lang ng wala kaming bills kasi kasama ko pa ang mother ko lang sa bahay. Sila parang nakaano nun sa bills. Pero ako yung sa mga ko lahat. So, ang nangyayari, hindi na siya nag-work. Para na siyang kain tulog, gano'n na lang ang nangyari sa buhay namin. So, sinong babae tatagal nun? And hindi ako naging masaya. So, ang nangyari, iniwan mo talaga. Yun yung point kung bakit ako nawala na yung love, trust, na-fall out of love ako talaga. Nawala rin yung and at the same time, bukod pa dun sa, hindi na nga nagtatrabaho ng babae pa. Sinong kayang magtiis sa ganung sitwasyon? So, ayun na nga. Sabi ko nga sa inyo, ang babae, hindi ngunit pinakasalan mo na, ay okay na. Hanggat kayo ay nagsasama, kailangan iparamdam mo sa kanya kung ano yung unang ipinaramdam mo mula nung kayo ay nag-uumpisa pa lang na nagliligawan. Kailangan andun pa rin ang love, ang trust, ang care, ang pag-aalala, lahat kailangan kung ano ang umpisa hanggang sa dulo. Dapat ganun. Dahil kung hindi, ang babae ay nagsasawa din. Nawawala ang trust, nawawala ang love, napo-fall out of love. So, kung gusto niyo magtagal kayo ng inyong asawa, huwag kayong kailangan masipag, mapag-alala, mapagmahal, at hindi nang bababae para habang buhay kayo pa rin ang magkasama. Yun lang aking share. Thank you so much everyone. Talking through experience to. God bless everyone. Bye!